Yo, what's up mga katuto, and for today's video ay pag-uusapan naman natin kung bakit nga ba maraming tumatanda sa pagbabarko. Yan yung mga katanungan sa sarili ko kasi marami na akong kasama na tumanda sa pagbabarko. Pero ayaw pa rin magretiro dahil sa matinding pangangailangan nila in terms of financial. Meron akong kasamang boson dati, edad niya ay 60 years old na pero gusto niya pa rin sumumpa. Batay sa kaalaman ko ay nakapagtapos na rin yung mga anak niya at may pamilya na rin yung mga anak niya. Pero yung mga anak niya kasi ay dumidepende pa rin sa kanya. Kaya hindi niya kayang tumigil sa pagbabarko dahil marami pang umaasa sa kanya. Sa edad niya na 60 years old, halos kalahati ng buhay niya ay nilaan niya lang sa pagbabarko. Kaya napag-isipan ko na ayaw ko rin na mangyari sa akin ang ganun na sitwasyon. Alam ko na may magagawa pa ako, alam ko may mga option pa ako sa buhay. Kaya tinanong ko ulit ang sarili ko, ano kaya ang option ko para hindi ko maranasan ang ganun na sitwasyon? Natatanda ako sa barko. Ano nga ba ang gusto ko mangyari sa buhay ko? Kaya naalala ko ang sabi ni Steve Jobs, you can connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward. So, ang gusto ko mangyari sa buhay ko sa hinaharap ay maka-stay good na dito sa Pilipinas at nagsasahod katulad sa sahod ko sa barko. Kaya, let's connect the dots backward. Kaya ano kaya ang mga gagawin ko para makasahod ako ng malaki dito sa Pilipinas? Kaya naganap ako ng mga kasagutan sa aking mga katanungan. So, I do my assignments. So, lately, I do research about financial literacy, business, investment, at self-improvement. Kaya lahat na natutunan ko sa pag-research ko ay na-apply ko sa buhay ko at nasagot ang mga katanungan ko. Sa mga video ko ay nandun ko ibinahagi ang 5 investment ko na natutunan ko sa pagsaliksik ko about sa pera. Kaya kahit papano ay nasagot ang mga katanungan ko at naandahan na ma-reach ang goal ko na makastay on good sa Pinas at makasahod katulad sa sahod ko sa barko. Pero for this time ay hindi ko pa talaga na-achieve ang sahod ko sa barko. Pero ngayon ay meron akong tumatanggap na passive income kahit papano. So dahan-dahan lang. Still nagre-research pa rin ako paano ko madadagdagan ulit ang mga source of income ko hanggang ma-reach ko na ang sahod ko sa barko. Kaya kahit nasa bakasyon ako ay patuloy pa rin ako naghahanap ng source of income ko dahil meron akong goal na gusto ma-reach upang makatakas sa bakal na kulungan ang pagbabarko. Sa totoo lang, kinuha ko kasi ang seaman dahil malaki ang sahod. Akala ko dito ako yayaman ng malala. Pero nung sumakay na ako, doon ko na nalaman ang lahat kung gaano talaga kahirap ang pagiging seaman. Sa totoo lang, mga katuto, halos sa lahat ko tinanungan na gusto nyo ba tong trabaho na to, ang pagiging seaman, marami ang nagsasabi na hindi. Sahod lang talaga habol nila. Except sa mga matanda ko na pagtanungan, sabi nila ay hinahanap doon nila ang trabaho sa barko. Pero back of my mind, baka hinahanap nyo lang yung dolyar dito. Pero opinion nila yon at nirespeto ko yon. Kaya yan talaga ang katotohanan ng isang seaman. Kaya maraming pa rin ang tumatanda dahil sa akin ay wala silang plan or goal para maka-exit sa ganong sistema. Kaya this is it for today mga katuto. Peace out.